Tatlo ang patay habang tatlo pa ang sugatan sa karambola sa Antipolo City sa Rizal. Nag-ugat ang disgrasya sa truck na nawalan umano ng preno. Saksi si Marisol Abduraman. Banayan ang takbo ng mga sasakyan habang binabagtas ang sumulong highway sa Antipolo City, Rizal sa kuhang yan ng dashcam alas 6:45 ng umaga kanina. Pero pagdating sa old checkpoint sa Barangay Santa Cruz, makikita kung paanong inararo ng dalawang truck ang mga sasakyan sa kanang linya bago sumalpok sa poste. Sa kuha naman ng CCTV, makikita ang napuruhang puting SUV na papatawid sa intersection. Inararo rin ang kasunod nitong motorsiklo. Sa lakas ng impact, totally wrecked ang harapan ng isang truck. Pahirapan ang pagtanggal sa dump truck na ito na sangkot sa aksidente dito sa sumulong highway sa Antipolo, Rizal. Ayon sa mga otoridad, 6:45 daw ito ng umaga nangyari kanina pero 11:30 na, hindi pa rin ito natatanggal. Nagdulot ng matinding traffic sa lugar ang aksidente. Nagmistulan namang mga nayuping lata ang mga sasakyan. Nagkanda pira-piraso ang mga motorsiklo. Ang posing binangga, nabuwal na, kaya tinanggal na rin kalaunan. Lumalabas sa investigasyon na nag-ugat ang disgrasya nang mawala ng preno ang truck na may kargang buhangin. Nagbusina na po siya, narinig po nung kasamahan niyang truck na nasa unahan. Na yun nga po, emergency na po yung ganong pagbubusina na sunod-sunod. Ang ginawa po nung kasamahan niyang driver na truck din, huminto po siya para malesen po yung impact. Kaso nga lang po, yes po, kaso po, nag-full brake siya, handbrake. Pero nagtuloy-tuloy daw na dumaos-dos ang dalawang truck na may mga karga. Nag-full brake din po siya. Kaso hindi po talaga kinaya. Loaded po silang dalawa. Loaded po sila ng buhangin, ma'am. Tapos pababa din po yung kalsada. May possibility po na ganun po. Nag-loose brake, ma'am. Isa pong factor po dun, ma'am, madulas po yung daan. Kami po, nananawagan po tayo sa ating mga kababayan, sa mga motorista po dito po sa Antipolo City na bago umalis po ng ating nakanilang bahay, ay i-check po natin yung ating mga sakyan. Observe po natin yung pag-check ng blow baggage po natin, yung basic. Madulas po yung kalsada, so ingat po sa pagmamaneho. Sa kabuuan, umabot sa 3 ang patay habang 3 ang sugatan sa aksidente. Kabilang sa nasawi ang rider na binangga ng truck. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian din ang buhay kinalaunan. Nagkaroon po siya ng severe blood loss at eventually nag-undergo siya ng arrest. So tinry po siya i-revive pero fortunately di po nahabol yung kanyang kondisyon. So nag-arrest po siya, eventually din namatay din po siya. No? Labis ang paghihinagpis ng kanyang pamilya. Panagutan nila yung nangyari sa papa ko po. Dead on arrival naman ang driver ng truck habang sugatan ang kanyang pahinante na nakatalon daw bago sumalpok ang truck sa poste. Meron po siyang tinamong ma-abrasion sa lower extremities. Unlike naman yung first patient, siya ay okay naman siya. Nakakalakad. Para sa Automobile Association of the Philippines, may mga pagkakataon talagang posibleng mawala ng preno ang mga sasakyan. Pero maaari naman daw ma-mitigate ang matinding pinsala kung alam ng driver ang dapat gawin kung mangyari ito. Dapat ang ginawa nung nasa driver sa unahan, bumusina siya ng bumusina para yung mga tao nasa unahan tumabi. Imbis na sinalo niya yung truck sa likod. Titili na yan ko. Halimbawa, iahampas niya sa pader sa gilid ng kalsada para tumigil. Ang mindset, ang training dapat ng driver na ililigtas mo ang mga pedestrian at ililigtas mo ang pasahero mo. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.